facility sa inyong lugar. This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. So ito po nandito. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon. Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon. Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway. Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga. Anong nangyari? Sumemplang po talaga. Lahat kami nasakay. Ako sir, ambulance driver ako. Ambulance driver? Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng Importante po pasyente Katbalogan to Tacloban. Meron po na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya. Dahil hindi na umabot. Nag-bleeding dahil sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala. Oo. Importante po yan. Papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na lahat. Makapal yung semento. Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days. These are the reinforcements. Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito. Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe. Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang Maharlika trabaho. Highway. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay, pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno, kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.
Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sentruhan mga balita, pangumusta, ngan iba pa. Info Sentrum. Info Sentrum. Ngatanan, may kalabutan, bahinan, tama nga impormasyon. Info Sentrum. Ben Bumida. The voice of information. Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. at DYES, Radyo Pilipinas. Info Sentrum. Info Sentrum. Kabarangay naton oras, may din kita 11 minutos na nakalabay alas 2, maupay nga kalup. Mauran-uran kita yan na nga kalupan Lunes, yes, Monday, June 29. Atipen pumida ito na iyo kahampang para haton na taramdan na Info Sentrum, kaupod naton didi Master Control Engineer RV. Transmitter Chief Tech Joey Policarpio, pinagiton overall supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. Kumusta ka mo? Ayon ba ka mo yan na himumutang? Safe ba? Waray pa ba baha? Nauran kami didi syudad hiton Borongan, epekto hiton low pressure area. Maupay nga kalup, thank you nga dakan Engineer Thamas sa Campo Manes, naton nakuha nga impormasyon na balita kaninahan na aga pagkalaphin na balita parahan aton na report. Unina aton na ipabati aton na pakiistorya kan Engineer Thamas sa Campo Manes. Ito naton PDRRMO na Eastern Samar kasumpay liwat ini ito na pangandaman, ito na provincial government, ito na sinarangan na Samar, pinaagi ito na PDRRMO para naman hini nga pagtaga low pressure area nga siring pa man hataas ito na posibilidad maging bagyo. Pero waray pakaubol ang aton provincial government team. Pangunguna ni Governor RV Ivardoni kay adto hiraya na isla ito na bungto ito na giwan para naman hinasang serbisyo caravan na duha ini kaadlaw siguro buwas ito na aton pagsunod nga to naman Tubabaw Island na buwas. So duha ini kaadlaw nga serbisyo caravan pangunguna ni Governor RV Ivardoni na bugos nga team provincial government tala daw kalawan natin adto hiraya na Manikani. So ito na first day Manikani Island samtang buwas naman sana diri mauran gud na buwas ngadto naman Tubabaw Island. So nga duha ini bungto hiton giwan. Ay iton kaupod ngayon natin didi Master Control Engineer Mark. Kanina ba Engineer RV kanina pahiyahan na dapit aga. So yan Engineer Mark Gagwa. Alright, so amoy ni ito na mga panhitabo nga aton tinututukan para hiton na mga aktibidad hiton aton talahuron nga Governor RV Ivardoni. Samtang kanina naman hanaga nakadto kita PDRRMO ito na opisina ni Engineer Thamas para naman panginano. Ano ba ito na mga preparasyon tikang pangani kakulup adton gindumara nga preparasyon pinaagi hadton Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. So ito ang Office of Civil Defense, ito na nangunguna hini. So dini naman aton na probinsya adton PDRRMO pinaagi kan Sir Thamas kaya tumanhira Governor yan na ito na serbisyo caravan. So ipabati natin ini nga nasugad man ito na iba pa nga mga pangandaman yan na naka-blue alert status na sa ringhi Engineer Campomanes. So karegsid ngun kung naka-blue alert status activated ito na blue alert status dara ito na threat ito na LPA
ang posible pa humitaas ngadto naman hinapagin na bagyo salit gin awhag ini ito na mga opisyal down to the barangay level nga magpabilin nga nakaalerto. So kinahanglan ito na continuous monitoring ito na pa weather updates, ito na situation sakop ito na area of responsibility ha mga local government unit, preparasyon para ito na posible pagbaha, landslides, nga niba pang weather-related hazards. So nina aton ini ipapahat nga mga notisya nga aton nahikay kaninahan aga ha aton naman pagbisita ha PDRRMO. Nga na syempre silingan tagihapano ito ang latest ang makangirirhat naman nga nahitabo nga linog. Ano na ba ito ang update hini pagkadamo na hadton na kumpirmar nga namatay. Unina pa pasadahan tagihapon ini nga notisya nga napira pa nga mga lokal nga mga balita tikang naman ha palibot hanaton na probinsya. Bueno, kabarangay, 17 minutos na ang nakalabay ha alas 2 dinilato na taramda. Info Sentrum with Ati Pen, adi na kabakyanta na, may din na kita duhang kasasarigan na tech people. Mapay nga kalab nga di kan coach UFEM, sugad man kabakyang na ato hi Engineer Mark. Maupay nga kilo pa Jen Golmatiko, maulan at makulimlim ang panahon nasinghi Jennifer. Tala daw, silingan talaan ay ito na pa-advisory, ito na DUST Pag-asa. Amo pala ini ito na latest naging gawas kanina inihan alas 11 aga. May pagisumpay hini nga pagtaga LPA kon low pressure area and heavy rainfall outlook. Ano ba ito na paglalauman hapirang mga lugar nga mag-uuran. Kanina ha aton pagkuhahin na impormasyon ka na Engineer Thomas nasa ringhiya may tulong nga mga bungto or local government unit diniha aton na probinsya hitoon na Sinirangan Samar iton direkta nga makaka-eksperyensya na mga pag-uran na bungto hito na Balanghiga, Llorente ngan lakip ito na syudad hito na Borongan. Manta inuuran kami didi Borongan City, tikang kanina na kaagahon tapos yes, may low pressure area. Oo, may low pressure area agurang. Pero salamat naman sana diri ma-develop ngadto ha pagiging na bagyo. Pero kanina nasa ring adto na pag-asa daka ito na posibilidad nga maging na bagyo agurang. So Borongan, Balanghiga, ngan Llorente. So kanina pa inihan kaagahon adton lugar kung nakain ang sentro na low pressure area dito dapit ha Sinirangan hiton Surigao City ha Surigao del Norte. Akay suga nga ni hini lokasyon parang nasasamitan kita hiton ito na Borongan City. Salit magkakamayada kita na mahinay nga dahin igo lang ang mga pag-uran. So kaninahan aga aton iton kaagahon na eksperyensyahan nganyan na naman na uran kita yan nga mga oras didi ha syudad hiton na Borongan. Hala daw Engineer Mark nga na coach UFEM na kanina aton pahayag ini na Engineer Campomanes aton ira naman mga preparedness aton ira pangandaman. In fact tikang pakakilip aton ira aktibidad tinambong hira hadton online kon via Zoom nga RDRRMC meeting
nga pinaunahan hadton Office of Civil Defense nga niya na nga kelep nasa ring hiya Engineer Campomanes magkakamay-ada gihapon niya na meeting no iton PDRRMC. So adi aton pamatian hi Engineer Thomas Campomanes iton PDRRMO. Magandang umaga po. Ako po si Engineer Thomas Campomanes, Provincial Disaster Reduction Management Officer ng probinsya ng Eastern Samar. Bali po yung preparedness na ginawa ng probinsya, nag-attend po tayo kahapon ng Pre-Disaster Risk Reduction Council meeting ng regional. Bali, ang probinsya po namin ay may tatlong municipality na tatamaan ng ulan na nasa 11.8 mm. Yung bayan ng Balanghiga, Llorente at saka Borongan. At na-identify din po nila na may mga landslide o rain-induced landslide na barangays na 5. Kaya po, mamayang hapon, magkakaroon din yung province ng 2 o'clock ng PEDRA, yung Pre-Disaster Risk Assessment. At mayroon naman po tayo handa ang ating ARP po, Emergency Response Team, ay nakahanda po, naka-standby, at saka may preposition goods naman po tayo na naka-standby rin. Yun lang po at magandang umaga. Alright, so amod to kabarangay hi Engineer Thomas Campomanes, ito na aton Chief iton PDRRMO. So yan na may the pre-disaster risk reduction meeting iton mga miyembro no iton konseho. Yan ang alas 2. So na-mention ni Engineer Campomanes may da mga naka-prepositioned relief goods, may da hygiene kit no, hygiene kits nga ato nakita i-flash ta daw Engineer Mark. And naka-preposition may da dida mga hygiene kits, may da relief goods, dito iton hit igbaw hiton opisina nira. So aram naman natin may da bago PDRRMO nga opisina no iton provincial DRRM pangunguna ni Engineer Thomas. Dila inihiton may left side ngadto hiton may DYES antabokan dati PSWDO ngadto na hiton may bukid nga dapit. So bago ini iton ira opisina, didi hiton baba iton first floor, ada iton emergency response team, samtang iton second floor, adto na iton ira pinaka-office ngan sugad man iton conference hall ngan dito iton third floor second floor gihapon iton adto iton naka standby naka-prepositioned iton yada nga mga goods mga nagpaka preparar na iton hiya nga didi naman hiton ubos bisitahan naton Engineer Mark aada na iton ERT kung tawagan iton emergency response team. So karayag sidngon kay saring pa man ni Engineer Thomas in activated na iton naka blue alert status. So karagsid ngun kinahanglan nga ada iton may dahit dida nagbabantay 24/7. So iton aton emergency response team ada iton ira mga equipment ngan mga tawuhan may da emerhensya kinahanglan na diretso iton hira mabaton. So didi iton hit ground floor kun pinaka first floor hiton PDRRMO. So didi it within the Capitol site. Ngan nabaruan ta daman kanina kan Engineer Thomas
may da ngayon hiradida tinatawag equipment ining Philippine Earthquake Intensity Meter Network. May dahit didaan another video, Engineer Mark. So, iginpakita in relation na maititon na pagtagal-linog. So, syempre, importante, nga may dakita hiton equipment kay kumbaga susukol iton hiya iton intensity. Pari iton hanhadi, mayo ba adtohan naka-experience kita hinlinog nga adton epicenter didihasan hulian nga may da 6 point something magnitude. Pero ka-record dida naman dida PDRRMO may dahit dida portion nga nagyayakan Engineer Thomas sige daw. Dahiton last na ata iton nga video kundiin iya gini-explain iton nga Philippine Earthquake Intensity Meter Network. So tikang daw gud iton from tikang iton FIVOX ada iton himumutang PDRRMO. So didahiton akon ba na kulawan natin anay kung nasend ko. Hipolos, Kinapundan, MacArthur, Diwan, Mercedes, Salcido, Hernani, Llorente, Balangkayan, nganan may dulo, nga nag-uusaan na Asyete da yadi ata iton aton yadi kwan hiya sending pag-explain ba I don't know kung asyain or this one nga 22. Sige daw ito ang nayadalaan na Engineer Mark nasukol iton hiya kung pera iton intensity simbakula in magkamay linog nga nasa ring hiya Engineer Campomanes may dakita hiton tutulong nga equipment nga nakabutang din hinaman Eastern Samar mga bungto hiton kan Avid sulat ngan dinhi Borongan particular PDRRMO Borongan City. So naire-record iton kung ano nga intensity, kung ano nga oras, ano an petsa nga diri iton hiya basta-basta hiyan nga nawawara. So magiging basihan iton hiya. Hala daw kun asya adton pahayag ni Engineer Thomas paki-play naton ang equipment. Bale, ito po ay Philippine Earthquake Intensity Meter Network ng T-Box. Dito po sa Eastern Samar may tatlong mga ganitong equipment sa municipality of Canabid, Sulat, at saka sa Borongan. Kasi doon ang may mga fault line. So naire-record dyan kung ano ang Intensity. kalakas basit sa intensity, hindi yung magnitude. Magnitude lang. Ang oras, kung ilang minuto, ang maging setting. So nababasa yan dyan sa makina na yan. Sa intensity meter. Intensity meter. So tutulo itdiniha Eastern Samar. So thank you sir. Alright, so amo ito niya nga meter hiya metro. So intensity meter network, Philippine Earthquake Intensity Meter Network. So tikang iton FIVOX, so ada PDRRMO. Samtang adton na duha pahit na sa ringhi Engineer Thomas adto bungto hiton kan Avid ngan sugad man sulat. So amin ni naka blue alert status kita ito na bugos nga sinirangan na Samar. So karyaga signon adto na nga tanan nga mga opisyal o punong barangay sa down to the barangay nga duha pa igbaw amo ingin awhag nga magin alerto nga nasiguraduhon iton kaandaman down to the barangay level. So ito na barangay response nga mekanismo kinahanglan na gana. So dire magin
kampante bisan kon low pressure sa ring paman ay yara na kuno kami hit nga mga sugahiton nga uran aba. So importante lagi hapano nga preparado. So continuously monitor hiton weather updates nga na situation dida hiton na lugar ngayon naman hin sa sakupan para hiton aton mga opisyal na barangay. Barangay 31 minutos na nakalabay alas 2. Kanina nakita natin aton intensity meter network kon metro nga nabasa hiton kakusog kung ano hiton ato na feel no hiton aadi hiton mga tao depende hiton hiton danyos intensity pero kung magnitude dito hituna na talaga ito na measure no na sukol depende hiton kakusog hampag gius dito hiton tuna ilarum kung kay nga nalinog. Speaking of linog kabarangay, pasadahan ta naman adton makangirirhat nga nahitabo nga duha nga magkasunod nga linog nga may da sobra magnitude 7 dito naman nasod na Venezuela. May dalawat kita dida, may daba kita dida pictures Engineer Mark adton World News nga nagsusumat. Actually kagabi ini mahikay naton nga notisya nga sobra na mil iton nahitala nga namatay kairuman. So sobra mil 1,430 na sobra pa kay kada adlaw man ito na nadudugangan in town ito na ihap hadton mga biktima namatay samtang sobra 3,000 adton mga nagkasasamaran ngan sobra pa 50,000 pa iton missing lagyap pagkadamo hadton casualties adton lives and properties nga danyos kahuman maigo hinaduha nga linog nga may ada sobra 7 adton na magnitude 7.5 ngan 7.2 adton una laanay 7.2 sinundan perala ka minutos la 7.5 naman sumalay ni hadton National Assembly President George Rodriguez sobra 3,000 sobra adton mga samaran ngan ito na pagbanabana in sobra pa por lo menos 50,000 pa ito na ihap ito na mga nagkakawawara ngani padayon pa hasta nga dayana ito na rescue operations nga narambanim sangkay nga adton kabugusan aftershocks inabot na hina sobra 400 adton mga nahipatik nga pagbayog after hadton magkasunod nga magkusog nga linog. Adi naman kabarangay makahurukon naman nga istorya may kalabutan hinilagihap nga linog dito naman Venezuela habot nga usa hiton kumbaga matatawag inhiasang kay nga pinaka-destructive nga kalamidad dito naman Venezuela. Adi naman ang ultimo nga ginbuhat isa nga nanay nga nakahimo kuno inihin simbolo hiton tinatawag unconditional love. So ito nanay talaga ito nagugma simbolohan na waray kondisyon nga gugma hiton iroy. June 24 amo ini adton mahipatik adton linog duha nga magkusog nga linog nga nakabayog didto Venezuela nanrespak adton mga kabablayan bisan in mga high rise nga mga building nga nagkaburublag atan mga pamilya huna atanala pananglitan an ira pamilya di daha province tapos nakadtuan na ira mga anakan syudad
nangingiskwela kay syudad man may daliwat pamilya nga nakadtuhin kondo nga hagtaas, anira naman ka pamilya nakadtuhin somewhere anuhin lugar, salit yinukot-yukot ini iton ginpapanmiling pa hadton ira mga hinigugma. Usahan na apektuhan ini nga istorya an pamilya hini nga Venezuelan footballer nga hi Hector Bello. Iton yadto nga lalaki. So kilala ngayon ini sikat nga football player dito naman Venezuela. Aniya naman asawa, subay hini nga aton ginababasa nga balita. Hi Andrea na kadto inihan ira apartment. So high-rise nga building. Upod aton ira anak nga 1-year-old and 8 months pala nga baby. Upod inihan grabe aton danyos kay Renus Park. Ginuho aton ira inuukyan nga building didahala Guaira. So samtang naluros aton building, imagine ka na lang may dako hinigin na kinilawan nga video nga nagkakalusad tikang ditohan gig taasi kay di na may magana iton elevator. So ganaganihit nga mga building ayaw na dida delikado na nga ada kapahiton elevator nagkakalusa dida hagtaas nga mga floor nahiaabutan pagrempag hadton building. So samtang na ruspak hinay-hinay nga na ruspak adton ira building adton ira kondo nga inuukyan nakadto adton nanay nga hadton iya anak adton ira 1 year ngan 8-month old nga baby. Naghimo daw gud ini hi Andrea hin desisyon nga waray good karuyag diri good karuyag naton ma-experiensyahan bisan talaga. So aniya binuhat iya ginamit an iya kalugaringon nga lawas base panalipdan adto niya anak iya talaga ginhangkupan ngan iya gin tatahuban an iya anak ngan so Renus Park na adto na building ginuho na adto na ira inuukyan nga kondo. Waray undang hini nga nagtrabaho adto na mga rescue team, pamiling hadto na mga survivor ngan paglabayhin pipira ka oras ira hinkitan nga buhi pa adton baby. An baby naka buhi na libre talwas. Hailarumhan natatahuban mga debris an Renus Park nga building nga nakita didto nga hinahangkepan hinihan nanay an iya anak. So an nanay unfortunately waray hini makatalwas. An iya baby talagan iya pinanalipdan nga diri talaga hiya habulan or masulan adto niya baby. So amin ni ito na saring paman istorya hin unconditional love nga bubuhaton ito na nanay ito na nga tanan para masalbar para matalwas ito na baby. So katapos na trahedya nagpaabot daw gud ini an mystery Hector Bello hin mensahe nga nakabantad kasing-kasing yinukot-yukot nga mga tao dito. Gintawag niya hi Andrea nga amon pinalangga nga bayani. So higugmaon nga bayani. So nagsaad hiya nga pag-abutan adlaw nga makakaintindi na adton ira anak iya daw igsusumat an nga tanan nga ginbuhat hadton iya nanay. Nga waray good suko, waray undang hapag panalipod iya para hiya malibre. Iya ginhatag an nga tanan basi mabuhi lano adton ira anak nga naniya ultimo nga ginbuhat amo an pinakaklaro nga siring pa example hiton genuine love, tinuod nga gugma unconditional love. So insugad nga mga istorya nagpapahinumdum haat nga haluyo hiton siring pa kada kalamidad may da mga pamilya nga diri na good maibabalik
an ira kinabuhi nagkaburublag, nagnaibanan, saring pa an mga numero makakasaringla kon pira an naruba nga building. Kadadaman mga building ano nga naruba an accounted nga mga nagkamamatay pira an nasamaran, pira adto namatay pero diri kuno ini mahipapakita an kusog an pag-antos adto na sakripisyo ngan gugma han mga tao nga sugad hini ano nga higayon nga ginbuhis adton ira kinabuhi para la mabuhi adton ira hinigugma. So amo gud man ano instinct ba ano hito na nanay nga protehiran higugmaon adton anak unconditionally. So amo ini pero may dadaman na good news nakabasa liwata kagabi nga an nanay sugad man adton iya baby nga duha hira na talwas pero ini an masubo ano an nanay nawara pero an baby na talwas. Alright, so ini nga istorya naghatag haaton hin oras ha 41 minutos na kabarangay ang nakalabay ha alas 2. Damo pa nga mga notisya, mga impormasyon na balita na aton na ipapahat. Kataliwan la adi aton na pamatian, adi naman nga pahinumdom. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. So ito po nandito. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon. Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon. Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway. Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga. Anong nangyari? Sumimplang po talaga. Lahat kami nasakay. Ako sir, ambulance driver ako. Ambulance driver? Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalogan to Tacloban. Meron pong na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya. Dahil hindi na umabot. Nag-bleeding dahil sa malubak. Hindi namin namalayan na patay na pala. Oo. Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na lahat. Makapal yung semento. Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days. These are the reinforcements. Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito. Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe. Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway eh. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan. Kabarangay na aton oras, may na kita 44 minutos na ang nakalabay ha alas 2. Samtang kanina na sabi natin adton gin tatambungan niya na gin papangunahan gin dudumarang serbisyo caravan dito naman ha Manikani Island dihin mga pictures gin padangat
gin padangat ni Ate V ni Miss V Tolentino Gumban. Ala daw i-share natin dito ini isla hiton manikani yana nga mga oras kaya buwas nga adlaw dito naman ini pagbubuhata dito tubabaw pareho lagi hapon bungto hiton giwan amoy ni iton gin papangunahan yan ni Governor RV Ivardoni. Ayan, adahin mga pictures credit to Philippine Information Agency Eastern Samar. Nangunahi Governor Ralph Vincent Ivardoni hana serbisyo caravan hana provincial government hana Eastern Samar dito ini barangay Victory Island. Diriton asya nga di kita hiton last Engineer Mark at doon pinangungunahan ni Governor RV nga serbisyo caravan. So yan na ini nga adlaw Lunes Hunyo 29. Ginadarahan caravan adto na libre nga konsultasyon medical pati na mga medisina may dagihapon iginhatag nga hygiene kits nga daini hadton barangay Victory Island. Ada inihiton katapusan nga aton ginsend nga mga pictures sugad man iba pa nga mga serbisyo provincial government. So iton residente dida naman Victory Island hagiwan in naabothin 642 iton residente. Tikang ini 175 nga pamilya ngan 137 nga mga household ko na panimalay. Usahan mga nakabenepisyo dida, sumala pa man ka na Miss V, amuhi Rosalyn Munoz, ambot ko na may dahiton na dida picture, 64 anyos nga nagsumat, nga dako daw gud adto na bulig, adto na libre nga konsultasyon ngan medisina para hadton iya asawa nga Beltran Monies. 68 anyos nga diri na nakakalakat darahan na sobrang kamasuul hadto niya tuhod. Nasa ring Rosalyn makuri na pagdara ngadto naman mainland giwan han iya asawa para magpa-check up. Samtang dida naman na mensahe ni Governor RV serbisyo caravan pulong paniya dirila para paghatag na mga programa pagdarahin serbisyo ang gobyerno para liwat personal nga mahibatian ngan mahibaruan kung ano adto na panginginahanglan na mga mulupyo didahiton barangay nga iragin kakadto. Pagbisitahan provincial government team usahan nanguna nga ginasumathan mga residente nga ira naman panginginahanglan amoan pagrehabilitar o pagtuhay na daot nga desalination facility han barangay kamay-adahin potable water para hiton komunidad. Nagpasarig Governor Ivardoni nga panginginanoon hiton na provincial government ini nga kahimtang hadton na facility nga nabubuhaton ito na kaangayan nga pitad para mahibalik adto na supply han malimpyo talwas nga irinmun nga tubig dito naman Victory Island. Labot lahat to na serbisyo medikal naghatag liwat adto na provincial government hin hygiene kits basi mapauswag adto na kalimpyo nga na mapudngan adto na pagsarang na mga sakit igin patuman gihapon igin pasari gihapon didahan caravan na padayon nga suporta na probinsya edukasyon pinaagi ini hadton IPIP kon isang profesional isang pamilya program. Hapag kaya na may ada na isang IPIP scholar graduate tikang barangay Victory
So pagpamatuod daw good na nakakabuotan programa bisan adton pinakahirayo nga komunidad ano hiton na probinsya. Upod ni Governor RV ha aktibidad hira Vice Governor Maricar Sison Gutisan, Provincial Administrator Sir Nelson Cortez ngan mga miyembro han sangguniang panlalawigan. Iton Victory Island usa inihan kung tawagan ngayon ini sandbar iton mga gintataub-tauban yan na usa na ini nga mainuswagan nga komunidad ngan iton naukay didto por lo menos 600 nga mga residente ngan pinaagihan programa sugad hini nga serbisyo caravan padayon nga nga gindadarahan na gobyerno probinsyal adto na mga panguna nga serbisyo ngadto hiton mga geographically isolated and disadvantaged area para masiguro nga waray estihanon nga mahibabayaan. So amoy ni nga na malampuson nga pagdumara na serbisyo caravan ha Victory Island. Pangunahan ni Governor RV Ivardoni. Samtang lain naman nga balita, adi naman dito gihapon ini habong to hiton nagiwan press release na mainiti kang hiton opisina ni Congressman Shin Gonzales na kakarawat-liwat kita hin PR kakulup nga adlaw. Adto na balaod nun ini para himuon nga regular nga LTO District Office adton dito ini hagiwan amo inakalusot na ha Kamara de Representantes kay aprobado na third ngan final reading. Dito ini Kamara de Representantes iton Kongreso adton balaod nun ini nga magtutukod han LTO office o LTO extension office dito ini hagiwan ngan usa na nga magiging regular nga LTO district office. So maupay ini diri na hirarayo iton mga taga-sur nga dapit diri na hirahingangan haborongan. So ginpanagbalayan ini nga House Bill number 9152 nira Congressman Gonzales ngan sugad man House Minority Leader og 4-piece Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan. Kabarangay medyo kinakapos nakitahi na oras sa buwas na aton na mga balita kadugangan nga balita impormasyon. Hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, temporaryo anay kamino nga maglilisensya. Chief Tig Joey hatran sa meter nga nasugad man na nato na mga kabakyang didiha master control. Kanina nakadipahi Engineer Mark, yan Coach Euphem Abuna Jr. Ati Pen Pumida ini. Nasaring da mga salamat, maupay nga kilup nga nabantayan aton sunod nga segment aton news update. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Mapay nga kilup oras nga 7 minutos pa og sa magalas sa 3 adyan nato na news update. Eastern Samar State University nagtikang nahan interview para inihan na mga aplikante na Doctor of Medicine program. Ang detalye adyan nato na report. Nagdikang nan interview para siyahan nga batch ang mga aplikantehan Doctor of Medicine program han Eastern Samar State University ESO Main Campus sa Borongan City. An admission interview ginpanguna ni Dr. Loida Shirel Failnar, Chair han Admissions Committee, upod ang mga miyembro han Admissions Panel nga Dr. Socorro Campo, Dr. Model Grace Montes Buna, Dr. Gio Martin Ocfemia nga Dr. Pauline Gagala. Iragin assess ang akademiko nga kaandaman, motibasyon ngan potensyal han kada aplikante base mahibaruan ang ira kapasidad nga magmalampuson na pagkuha han kurso nga Doctor of Medicine. Sumalakan Mr. Deo Bartolome Nicart, miyembro han Technical Working Group han Doctor of Medicine program nga inabot na 15 ang mga aplikante nga na-interview, lakip hini ang pinakahirayo nga aplikante nga tikang pahamak Arthur Leyte. Ginsiguro liwatan kolehiyo ang patas nga higayon para han mga aplikante nga adto hagawasan Eastern Samar ngan Reyon 8 pinagyan online interviews agud makasulod gihapon hira admission process bisan kun hirayo ang ira lokasyon samtang ginabrihanan pagkarawat
liwat han mga aplikasyon para han second batch. Ginaaghat ang mga interesado nga isumiter ang ira mga kinahanglanon agud ma-schedule para na interview tikang June 29 tubtub July 1. Dugang panini card sumalahan polisihan universidad ang gatanan nga aplikante kinahanglan umagi anay ha general aptitude examination sugad kabahin na admission process. Katapos makapasar ha assessment han admissions committee kinahanglan panira mag-undergo hin physical examination, laboratory test, drug test nga neuropsychological examination agud masiguro nga andam hira ha physical nga mental nga aspeto para han mabugat nga training ha kurso nga medisina. Naglalaom ang ESO College of Medicine nga makakakarawathin pioneering batch ang mga estudyante nga magiging mga doktor hati arabot ngan mag-aalagad ha mga komunidad pinaagin di kalidad ngan maluluyon nga serbisyo panlawas. Para ha bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang regional naman nga balita, nagpasalamat ang Department of Environment and Natural Resources sa DNR Region 8 hangatanan nga local government units, partner agencies, grupo nga kabatan-unan, pribado nga sektor, non-government organizations nga yunukut-yukut nga mga voluntaryo nga nakaisa ha selebrasyon han Arbor Day 2026 habugos nga Sinirangan, Visayas. Sobra 3,000 nga volunteers ang nagpartisipar ha pananum han sobra 86,000 nga indigenous seedlings, 133 hectares nga tuna. Nahimumutang ini ha 72 nga lugar, ha iba-iba nga probinsya han rehiyon. Antes sadton main celebration, naghatag ang DNR 18 na sobra 100,000 nga mga seedlings ngadto ini ha iba-iba nga LGUs. Samtang dama nagtanom durante hadton Arbor Day, may daliwat mga LGU nga padayon nga magtatanom gamit ang ira mga nakarawat nga seedlings ha masunod nga mga adlaw. Sumalakan DNR 8 Regional Executive Director Arturo Salazar, dakan ira pagpasalamat ha padayon nga suportahan ira mga partner ngan volunteers. Iya gihapon ginsiri nga diri natatapos ang trabaho ha pagtanumla kay padayon nga babantayan nga naatamanon ang mga igintanom para magtubo ini ngadto ha malungtaron nga kagurangan. Ang rehiyon nga inisyatiba kabahin ini ha nasudnon nga selebrasyon han Arbor Day nga ginapangunahan han DNR nga may tema nga luntiang bukas nga nagapapahinumdum nga tagsa nga kahoy nga gintatanom ngan ginataman iyana amo an pamuhunan para ha mas talwas, mas mahimsog, ngan mas andam ha pagbaguhan klima nga tidaraon para han masunod nga mga henerasyon. Samtang ha nasyonal nga notisya, sobra 3,000 nga mga benepisyaryo ha probinsyahan Sulu nagkakarawat na bugas sa distribusyon nga ginpangunahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ay nga Lunes, Hunyo 29. Ang aktibidad ginbuhat ha Sultan Jamalul Kiram Gymnasium ha Barangay Laum Maimbong pinaagihan Local Government Support Fund kon LGSF ngan socio-economic and security activity ha na gobyerno kaupod ang mga lokal nga opisyal nga ginapapanguluhan ni Governor Abduzakur Tan II. Samtang haniya pagbisita ha probinsya ginalunsad liwat ha na presidente na Presidential Scholarship Program. Sisering maabot hin 2,050 nga mga benepisyaryo ang makakabenepisyohan programa nga nagtutuyo maghatag hin kadugangan nga higayon ha mga kabatan-unan nga makapagpadayon ha ira pag-eskwela. Amin ni kabarangay anaton news update at ipen pumida ini utro maupay nga kulop. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM.